tayo po ay pinabigyan po na makausap natin ngayong gabi. Yung nakasalang pa lang sa kanina, ina-air natin, di ba? Yes. O ngayon ay makausap natin via telephone po si Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, welcome po ulit dito sa STL. Hi, maraming salamat Jovi, Chiki, and Mase. Okay, medyo naputol namin yung inyong speech before nag-synod or nag-adjourn kanina, Senator Tulfo, no? Pero medyo yung frustration nyo kitang-kita, lalo at akala namin masosolusyonan na yung pagiging politicized ng AIX eh. So mukhang hindi, ano po? Di ba Jovi, Chiki, and Mase, yan yung sigaw ng mga tao, mga politiko kasi nagagamit nga, di ba, yung mga pondo ng gobyerno. Diyan nagkakaproblema eh. Yung pondo ng gobyerno, ika nga for personal advancement, personal interest, political interest. Kaya nga nagkaletse-letse, kaya nga yung flood control niyan dahil sa mga ganyan na para maisulong yung mga interest na pansarili, interest na political. Nilagyan po natin ng provision ngayon dahil sinisigaw po ng taong bayan yan 2 years ago pa na mga politiko bakit nandyan sa mga distribution sites, bakit sila mismo nagpapamudmud ng pera ng gobyerno. May tama din naman, may punto naman yung mga kababayan natin dahil hindi naman pera ng congressman, hindi pera ni senador, hindi pera ni mayor, gobyerno, pera ng taong bayan yan, Jovi, Mase, and Chiki. Bakit nandoon ka? So, epal ka, di ba? I mean, dapat mahiya ka sa pagmumukha mo. Bakit ka nandoon? So, dahil po hindi siya nakausad ngayon, ano po yung expectations natin dito po sa mangyayari sa AIX? I hope they will reconsider our counterpart sa mababang kapulungan. Magbabaycam na lang kami. Yes, ako po, sinediye po ngayon, pero I am willing to report back to work, to meet with them, our counterpart, para i-explain na what is wrong with this. Hindi ba kayo nahihiya na yung pinamumudmud ninyong pera ay hindi naman ninyong pera? Why don't you let the DSW do its job of distributing mga ayuda na ito, Jovi, Mase? Pero sir, kapag ganun na willing po kayong mag-BICAM, paano ba magiging proseso niyan? Kasi naka-synergy, hindi naman kailangan ng another proclamation dyan. No, magbabaycam lang ito pagkatapos pag nag-resume ang session, doon na namin papasok na okay, i-ratify na namin once nag-agree na ang both houses. I see. And kailan po ang target date natin dito, Senator? Before siguro yung BICAM, before ng impeachment trial, kasi sunod-sunod yan. So, before July 6, kailangan makapag-BICAM na kami and kailangan magkasundo na po kami. I think that is the only part yung hindi pagkakaunawaan. Sabi ko naman kanina na sa mga I was talking to Deputy Speaker Garin. Sabi ko, DS Garin, willing naman kami magipag-compromise, pero wag lang naman din pipilitin na nandoon yung politiko sa entablado at siya namumudmud ng pera. Because hindi naman natin pera. Number 2, ayaw ng tao makita yung politiko. Number 3, nagagamit kasi. Pag ipapano kung hindi may bubulong sa iyo, mayor o kung hindi bumoto sa atin yan, hindi mo bibigyan ng AIX kasi hindi bumoto sa iyo. Dapat wala ka doon. Dapat ang DSWD kasi walang papanigan yan. Bigay ng bigay ang DSWD. It doesn't matter kung binoto mo si Marcos, binoto mo si Duterte. Walang pakialam ang DSWD. They will keep on giving the ayuda as long as your name is in the list. Senator? Yes, ma'am. Ayan. Okay, Senator, good evening. Si Chiki Verhal po ito. Kayo po ang Blue Ribbon Committee chairman. Talagang alam na po ng lahat yan. Pero meron pong mga kritiko na nagsasabi, bakit siya yung Blue Ribbon Committee chairman? Na-mention nga ito, nasangkot nga ito or isinangkot nga ito sa flood control scandal. Pero kayo po ba ay mananatili po talaga and you're still going to hold the position of Blue Ribbon Committee chair at hindi po kayo mag-step down? Two things. Yung pakiusap po ni Attorney Talikod ay pumapayag po ako, sige, I'll step up, pagbibigyan ko po siya. Magno-nominate po tayo ng yung vice chair po natin, ang subcommittee.
na humawak po niyan. Pero at the same time, madam, ang problema po dyan, kung sino-sino lang po ang hinaharap nila na turo ng turo. Maganda po sana kung magturo sila, may dala silang dokumento, may dala silang resibo, ika nga. Madali na po kasi ngayon, Miss Chiki, magturo eh. Tingnan mo, ilang broadcaster na ilang journalist ang tinuro. They stop short nung sinabi sa Senado, meron ba? Para nag-isip muna, tumingin muna dun sa nagko-quote sa kanya kung may babanggitin niya kung meron sa Senado. Tumigil siya. Saka na po namin sasabihin. Kita mo, they're waiting kasi siguro hindi sila na-brief. Ito mga tao na ito, I don't know, siguro buang na lang ang maniniwala sa kanila. Kasi everybody can accuse everybody. Ituturo. Alam mo, hindi ko na rin hindi ako magtatako. Isang araw, tuturo na sila Jose Rizal at tumanggap din ng maleta. Kung sino-sino na ituturo nila dyan. Everybody, di ba? So, and we just have to watch out. So, Pero kung sasabihin na to inhibit, sure, pagbibigyan ko si Atty. Talikod, I will inhibit myself. I will let Senator Kiko preside the subcommittee to investigate the flood control. Pero, Chiki, wala na ba tayong ibang problema pa? It's always nakatuon na lang sa flood control. Number one, sabi nga ni Ombudsman Remulla, nandito na sa amin, wag na kayong makialam, Senate. Pero kung may mga bagong tao lalabas, ibig sabihin bagong mga tao politiko na ituturo, bagong mga ebidensya, di walang problema. Yung mga gwardiya na yan ni Saldico, nandoon na yung kanilang affidavit sa ombudsman. Bakit pa sila kailang humarap na naman dito? O sige, may bago raw testigo. Anong ginawa ng mga bagong testigo nila na 4 ng isang araw o kahapon? Nagturo na naman. Nagpakita ng mga litrato. Hindi naman litrato na inaabot yung maleta kay kanino, kundi sa harap ng bahay. Madaling na magpalitrato sa harap ng isang bahay, Chiki. Kahit saan, pwede ako tumayo sa labas ng Malacanang, magpa-picture ako doon. Pwede nga kasama ko ang Pangulo siguro. Ika nga, because we are politicians, we are celebrity, pati si Miss Sharon tuloy, nagalit. Yung pala, yung litrato na yun, namimigay sila ng ayuda doon sa Lanao ba yun or what have you. Then, pinakita nung isang basurero nung gwardiya na yun na kasama daw nila si Kiko Pangilinan. Nakita mo naman yung kabastusan na yan. Oo. So, Senator, iimbitahin pa po ba natin itong 18 bagmen? Kasi I heard you before say iimbitahin po ninyo. Pero in another interview, sabi nyo, nung nagsalita na sila, nagsi-second thoughts kayo kung iimbitahan pa ba o hindi. Iimbitahan po namin kung meron po silang ebidensya na maidala. Now, you get me, Miss Chiki. Iimbitahan po namin kung meron silang bit-bit na ebidensya, may bit-bit silang litrato na tinatanggap yung maleta ni ganito, ni ganon, o dokumento. Pero kung kwento lang, ma'am, I think, kahit sa korte, hindi uubra yun eh. Tingnan mo kung sino-sino na pinagtuturo. Kaya nga, iimbitahan ko sila, sige, gusto kong malam. Ang problema, ayaw nila, di ba? Nung Blue Ribbon meeting nga lang, nandito sila sa Senado, ayaw nilang bumaba. At ang sabi ni Atty. Talikod ba yun? Baligod, sorry. Sabi niya, baka i-contempt lang kami ni Tulfo. Talagang i-contempt ka namin kung gagawa-gawa ka ng kwento, kung you cannot back up your claims, di ba? Senator, puntahan ko lamang po yung dun sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nabanggit po nga sa reports kanina na ang plano pong gawing presiding officer ay si dating Senate President Cheese Escudero. Ano po yung wisdom behind this? Bakit po si Senator Cheese yung nakikita po na pwedeng maging presiding officer, presiding Kasi judge? may law background si Senator Cheese. Pero upon the approval also of the majority of our group, the majority bloc na okay si Senator Cheese, and upon the approval of the Senate President, of course, si Senator Win Gatchalian. Okay. So tomorrow, sarado talaga siya sa public. Hindi natin makikita yung pre-trial conference. Ano, Senator? Wala po. Kaya nga po, nagkalat yung pulis dito dahil ongoing po yung threat at seryoso po ang Senado. So, kinoconfirm po ito sa PNP, sa AFP, and sa NBI. And we're taking this seriously. Matter of fact, kahapon po ay nagkaroon po ng
inspection po sa bawat palapag dito po sa Senado kahapon, maghapon po. At lahat po ng offices ng mga senador pinasok po ng usaha at may kasama po mga mga bomb sniffing dogs, saka drug sniffing dogs, bawat opisina po dito sa Senado. Opo. So, sorry Senator, pahabol lamang po. Kasi may mga nabanggit before ang ombudsman na aabot ng at least 8, 9, 10 na mga senators yung pwedeng investigahan siya sa atin na involved dun sa mga issues ng corruption. Kasama na nga po dito yung mga flood control issues. If ever na magkaroon nga sila ng cases, how will this affect the impeachment proceedings? Kasi lalabas 15, tama po ba, yung matitira na mambabatas. Matutuloy pa rin ba ang impeachment proceedings if this happens or nothing to worry as of now? I don't think na we have to worry about it right now kasi hindi naman siguro yung siyam na yon ay puro mga plunder ang cases noon. Baka mga graft and corrupt sila. So bailable. So they can still attend, di ba? Pero kung plunder na ho yan, yun, kagaya po nangyari kay Senator Jinggoy, mahirap po talaga maka-attend yan. So kung yung sinasabi niya ng 9, baka mga graft and corruption cases lang po yan, pwede pa po mag-attend dito sa impeachment trial. Okay. Okay. So, antabayan na lang namin iba pang mga updates. Thank you for always accepting our call, Senator Erwin Tulfo. Thank you very much, Jovi, Chiki, and Mase.